Ika nga, first love. Our first love is big part of way why our storehouse become empty. Do we remember our first love? How do we respect, care, and love our own wife? Pero paglipas ng mga taon, lalong nagkakalimutan na ang asawa natin ang magsipilyo o magmumugkaya. Okay, hindi na rin naalala ang kanyang karawan o ang anniversary ninyo. Ang ibig sabihin nun ay nanlalamig ka na. Okay, dati ay mainit ka, dati kapag sumasakay kayo ng bus, ikaw yung maalala sa kanya, pero ngayon, hindi na. Ikaw na yung inaalalayan. Okay. Meaning na mawawasan na ang ating pagmamahal. Kaya malaki pong bagay ang pag-ibig o ang ating first love sa Diyos. Kaya tayo nagiging empty. Okay, empty ang ating storehouse. Ang ating spiritual storehouse din ay nagiging empty because of our first love. Dahil nanlalamig na yung ating pagmamahal. The first target of Satan is to destroy the family. Why? Kasi paglabas sa tahanan ng isang member ng pamilya at wasak na ang relasyon sa tahanan, madali na niyang dayain. Okay, 'di ba kaya yung mga maraming napapahamak ng mga anak dahil doon sa ganoong sitwasyon. Dahil hindi niya makita sa loob ng tahanan yung pagmamahal na hinahanap niya. At paglabas niya, nakikita niyo doon sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga kaibigan naman ay kung ano nung bisyo ang pinagagagawa. So, ang mangyayari, aakay siya. Madali siyang mahulog. Ayan. Ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa iyo, sabi ng Lord, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalalagayan, pagsisiyan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo ng unang-una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Okay. So, kinakailangan talaga na spiritual storehouse. When we first in love to Jesus, the Holy Spirit cleanse our storehouse. He throw all the garbage comes from the world. Pinuno ni Jesus ang ating storehouse ng mga spiritual things and materials and financial. Ang sabi nga ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, kinakailangan yung ating spiritual house ay maayos para yung lahat ng pangailangan natin ay pawang idaragdag lang ng Diyos sa atin. Okay. Ayan. Inside our storehouse, spiritual storehouse, love. Sa isa nga tayo. Sabihin nga po natin. Okay? Love. Okay? 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 Uy, ang galing nila. Okay. Nasa ating ba lahat yan? I-check natin ha. Kinakailangan magkaroon tayo, sabi ko sa inyo, magkaroon tayo ng inventory. Okay, love, joy, peace, mind. Okay. Yan. Okay. Family revival and restoration. Okay. Ayan. Appreciate your loved ones. Okay. Hindi hadlang na tayo ay matanda na. Tingnan niyo po itong picture na to. Ay mga puti na ang kanilang buhok o maaaring lagas na rin ang kanilang ngipin. Okay, pero nandoon pa rin ang kanilang pagmamahalan. Okay, nawawala ba ang pagmamahal ng isang mag-asawa kapag ito'y matanda na? Ha? Nawawala ba? Kailangan ang isang mag-asawa hindi nawawala ang pagmamahalan kahit na sila ay matanda na. Ang dapat mangyari habang sila ay tumatanda ay lalo silang nagmamahalan. Okay, remember mga kapatid, ito po tandaan natin. Mag-uumpisa ang mag-asawa na silang dalawa lang. Okay? Matatapos ang kanilang buhay, silang dalawa rin. Okay? Diba? Bakit nangyayari yun? Kasi, mga kapatid, ang ating mga anak, habang maliit yan, nasa ating kargo yan. Okay? Pero pag sila ay lumalaki na, at nagkaroon na ng sariling pamilya, isa-isa na tayong iiwanan. Amen. At kung minsan ang matitira na lang sa atin,
ang mga magulang ay tagapag-alaga na lang ng kanilang apo. Okay. Di ba? Yun ang nangyayari. At totoo yun, dahil alam po niyo mga kapatid, dahil nung ako ay magkaroon ng unang-unang apo, talaga namang nasabi ko na sa aking mga anak, alam nyo, kayo pwedeng lumayas sa tahanan, pero yung apo ko, iiwan ninyo. Okay? Para bang yung bang sinasabi nila na mas matimbang talaga yung apo kasi tubo mo na siya. Okay? Kumbaga sa ano ano mo na siya, yung puhunan, nakita mo na ito na yung tubo mo, yung apo mo. Kaya ang sarap mag-alaga talaga ng apo. Okay? Ngayon, dalawa na yung apo ko. Okay? Sabihin natin, ang edad ng dalawang ito, ilang taon na kaya yung dalawa na to? 70. Nasa 70. Okay, siguro ganun mga edad niya, no? Pero tingnan nyo, talagang ang sweet-sweet nila, no? Marami pa silang mga prutas doon sa kanilang harapan. Talaga bang nagpapalakas pa sila? Kaya mas maganda talaga mga kapatid. Okay? Anniversary na. Okay. Kailangan. Ang sabi dyan, appreciate daw po natin ang ating mga minamahal. Okay? Kung tayo matanda na, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Okay? Alam nyo, yan pong pangako na yan, kapag ka ang isang magkasintahan, okay? Ewan ko, siguro dumaan din kayo dito. Okay? Pag ang isang magkasintahan, nabibitawang pangako na hindi kita iiwan. Ikaw lang ang aking mamahalin. Okay? Pero pag nasa loob na ng tahanan, nagsasama na, nag-aaway na, nag-uumbaga na, okay, mabuti pa hindi kita napangasawa. Alam mo, ang daming nangliligaw sa akin. Pero pasalamat ka, ikaw ang sinagot ko. Oy! Sabi naman ng lalaki, marami rin akong nililigawan, pero pasalamat ka, ikaw ang tinutuo ko. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, kahit sa isang mag-asawa, merong nawawala at merong kinakailangang ma-restore. Unang-una, yung pagmamahal, paggalang, pagrespeto ng isa't isa. Okay. Prosperous life. Lahat tayo naghahangad ng masaganang buhay at yan ay isa sa mga promises ng Lord sa atin. Okay. Abundant life. Sabi nga po natin, abundant life. Abundant life. Paano natin i-describe ang abundant life in one word? Tagalog o Tagalog, English. Okay. In one word. Sa isang salita, abundant life. sagana. Kasaganaan. Okay, ano pa? Payapa. Payapa. Ano pa? Okay. Kasi pagka-abundant life, alam niyo po, yung lahat na sinasabi niyo kasama doon sa abundant life. Nakayakap siya doon. Nakapaloob siya doon sa abundant life. Ibig sabihin niyan, may pera ka o wala, mapayapa ka. Di ba? Pagka hindi abundant life ang ating nararanasan, pag wala ka ng pera, nakasimangot ka na. Tingnan mo yung katabi mo. Okay. Kasi ang Lord, pag nagbigay ng blessing, hindi po siya kasya-kasya. Ang Lord, pag nagbigay ng blessing, ay kasiya-siya. Okay? Ibig sabihin talagang masaya ka. Alam niyo po kasi minsan ang tao, ang sukatan ng kaligayahan ay pera. Amen? Malungkot ang isang tao, lalo na siya nagdaraos ng karawan, kapag walang pera. Ano ba naman yan? Kung kailan pa naman birthday ko, wala akong pera. Okay? O anong gagawin? Para magkapera, para magkaroon ng handa. Ipangungutang ang kanyang birthday. Ang mangyayari, tapos na ang birthday niya, darating uli ang birthday niya, yung utang niya, andun pa rin, hindi pa rin nababayaran. Hindi yun ang abundant life. Hindi isang buhay na kasiya-kasiya yun. Okay, kailangan ang buhay natin ay talagang naka-align sa nais ng Diyos sa atin. Okay, natandaan nyo, lagi na pinakikita po dito, meron dyan pinakikita na sabi doon ay Jeremiah 29:11. Anong Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, says the Lord, to prosper you and not to harm you, to give you hope in the future. In the future. Okay. So, ibig sabihin, yung buhay natin, wala ka pa doon sa dulo. Okay? Wala ka pa doon sa hangganan. Yung buhay natin, alam na ng Diyos at nandoon na siya sa dulo na yon.
para ikaw ay hintayin. Amen. Okay. Abundant life. Okay? Pakibasa. Naparito ako upang ang mga tubay bigyan ng buhay sa buhay na ganap at kasiyasiya. Ayan. Okay. So, yung sa ating mga latecomer, po natin itong ating picture. Ayan. Kailangan daw ang mag-asawa, okay, kahit matanda na, ay, okay, may labing-labing pa rin. Okay. Ayan daw po, sabi nila kanina, Mansari. Okay. Mansari. Okay. Ito po mga kapatid, no? Sa lahat ng may asawa, okay, ang mag-asawa, mag-uumpisa sila ng silang dalawa. Okay. At matatapos din ang kanilang buhay na sila ring dalawa ang matitira. Kasama yung kanilang mga chikiting o yung mga apo. Kung merong apo. Okay. Tingnan nyo, di ba? Appreciate your loved ones. Kahit na sila ay matanda na, bungal na ang ngipin, pero nagmamahalan pa rin sila. Maputi na ang buhok. Amen. Hindi hadlang ang katandaan, hindi hadlang ang pagiging matanda ng isang mag-asawa para mawala yung isang true love. Amen. Kinakailangan ang first love ng mag-asawa, walang iba kung hindi ang bawat isa. Hindi ako naniniwala sa second love, third love, kasi pagka meron nun, ay patay tayo doon. Okay. Kailangan first love lang. Ang first love natin ay si Lord. Ang first love naman natin physically, okay, ay walang iba kung hindi ang ating kani-kanyang mga spouse. Okay? Amen. Family revival and restoration. So, yan po yung ating kaninang pinag-aaralan. Okay? Layo na. Dumating na po ba sa parte ng inyong buhay, okay, sa lahat ng may asawa, dumating na ba sa parte ng inyong buhay na nanlabig kayo sa inyong asawa? Okay, ano ang pinakaunang dahilan bakit ang lalaki ay nanlalamig sa kanyang asawa? Okay, eto katanungan. Okay, okay, sabihin natin, hindi sa mag-asawa nakatungkol lang. Sabihin natin kahit sa mag-un. Okay? Okay, sa mag-un. Ano ang unang-unang dahilan bakit naglalamig ang isa't isa? Okay na, kailangan saliksikin natin to mga kapatid. Kasi kung hindi, wala tayong matututunan. Okay? So, kailangan saliksikin natin. Ano ang nagiging dahilan? Ha? Hindi. Hindi pa papasok ang third party. Diretso ka kagad sa third party. Nawawala ng panahon. Okay, nawawala ng panahon. Ano pa? Distance. Ano pa? Ha? Communication. So, pag malayo ang distansya, mahirap talaga ang communication. Pero ngayon, hindi na mahirap ang communication. Diba? Napakadali. Kahit na natutulog ka, nakahiga ka, pwede ka makipag-communicate sa iyong asawa o sa iyong mahal sa buhay. Hindi katulad ng araw. Amen. Nung araw, kapag may sulat ka natanggap, may sakit ang anak mo, bago dumating uli ang sulat mo doon, magaling na. Okay. Ngayon, pag may tanggap kang text, may sakit ang anak mo, may alam mo na kagad kung magaling na o hindi, di ba? Okay. Alam niyo po ang unang-una na nakapagpapalamig ng pananampalataya, ng pag-ibig ng bawat isa sa mag-asawa o sa mag-un, okay, ay walang iba kung hindi attitude. Okay. Amen ba? Ayan, attitude. Bakit? Nung napangasawa mo siya, hindi mo masyadong kilala eh. Amen? Nung napangasawa mo, nagsasama na kayo sa iisang bubong. Abay, yung asawa ko pala yung daldalera.
Okay? Abay, yung asawa ko pala, pagka kumain ng kuhol, okay, alam niyo kuhol? Pati yung ano. Okay. Yung lang ang tinatapos yung bahay yung kinakain. Okay, hindi ba? Okay, hindi ba kasi mga kapatid talagang kahit nasabihin natin, itong nakikita natin, kahit na ganyan ang katandaan yan, may mga attitude pa rin lalabas yan na hindi nakikita ng bawat isa. Amen? Kaya mahalaga talaga sa mag-asawa ay pang unawa. Okay? Pagmamahal. Kaya nga hindi dapat nawawala ang pag-ibig. Okay? Ano pa? Pagiging nager. Attitude yun. Di ba? Okay. Kaya marami minsan talagang tagal. Okay. ang dami talaga lumalapit sa iyo, Pas. Pwede po bang kausapin niyo muna kaming dalawa? Okay. Okay. Ang dami talaga mga kapatid. Kaya nga minsan nasabi ko doon sa mga kapatid, alam niyo kung kayo ay hingi ng counseling sa akin, at hindi naman kayo susunod sa ika-counsel ko sa inyo, sa susunod pag-uumpugin ko na lang yung ulo para mas madali. Okay? Akala siguro nagmamahalan ito ay madaling mag-counsel. Okay? Hindi ka naman po pwedeng mag-counsel sa kanila nang wala kang experience at higit sa lahat, kinakailangan pag-counsel mo sa kanila galing sa Word of God na magpapalakas sa kanila. Okay? Abundant life. Okay? John 10:10. Okay. Ang magnanakaw. Ano ang karakter ng isang magnanakaw? According to the Bible, ang karakter ng isang magnanakaw ay pumatay, magwasak, at saka ano? At saka ano pa? Pumatay, magwasak at magnakaw. Siyempre, magnanakaw siya. Lagi naman magbibigay siya. Aangkatin ka sa bahay tapos bibigyan ka ng hindi. Okay. Ayan. Naparito upang magnakaw, pumatay, at mangwasak. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi titigil ang kaaway hanggat hindi ka nawawasak ng ganap. Okay. Ang unang-una niyang ninakaw sa atin, sa Diyos, ay relasyon. Okay. Pagkatapos, relasyon ng pamilya. Okay. Relasyon sa kaibigan. Relasyon sa mga anak. Okay. Relasyon sa ating komunidad. Iyan ang kanyang ninanakaw. Okay. Ang magnanakaw, okay, ito, puro dollars ang kanyang ninakaw Okay. Revival and restoration, first it will start inside us. Revival and restoration of our self-image. God cannot use us to our family for true revival and restoration if don't first happen in us. Okay. So, ibig sabihin talaga hindi tayo pwedeng gamitin. Kasi sa iyo lang, kinakailangan meron pang i-revive. Kinakailangan sa iyo merong i-restore sa iyo. At ang unang nga dapat ma-restore sa atin ay ating self-image. Okay? Self-image ang unang-unang dapat ma-restore. Kasi iyan ang winasak ng dyablo sa atin. Okay? Nung magkasala ang unang tao, ang sabi ng dyablo, mahina ka. Ang sabi ng dyablo, wala kang kaya. Ang sabi ng dyablo, wala kang alam. Amen. Ang sabi ng dyablo, wala kang trabaho. Okay. Kaya iyan ang unang-unang dapat ma-restore sa atin. Ang una ay self-image. At sa susunod na pag-aaral, yun naman ang i-discuss sa susunod. Yung ano yung self-image natin. Okay. Para magkaroon tayo ng idea, okay, doon tayo ay likhain ng Diyos. Ano ang sabi ng Lord? Ngayon naman, lalangin natin ang tao ayon sa ating our likeness and righteousness. Okay. So, ano ang iyong image ngayon? Na ikaw likhain. Anong image mo? Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung image natin na yon na pagiging likeness sa ating God, okay,
sa ating Creator, lahat po ng iyon ay lumabo lahat na magkasala ang tao. So, merong kinakailangang i-restore. Okay? At yun ang tutuklasin natin sa darating na Friday. Okay? Amen? Meron ba kayo natutunan? Amen. Wala yata eh. Okay. Okay. Sige. Tayo po ay tumayo at pangunahan po tayo sa panalangin ni Sister Jay. Let us pray. Talakpakan po natin ang Panginoon. Yes, O God. Yes, Lord. Sinasabakan namin, O God, tinatanghal, tinataas ko, Panginoon, sa umagang ito dahil alam namin, O God, nakasama ka namin. Katulad sa sinasabi mo, 2 or 3, gather your name, you are in the midst of us. Amen. At salamat po, Panginoon, sa pagtuturo minsan kung papaano po i-restore ng isang magiging happy family, O God. Dahil yun po talaga ang nais mo sa amin. At Panginoon, kung sino po sa amin dito ngayon, na nakaranas